Hi crayons! Welcome to our online Sunday school. I'm Ate Rafa and again, welcome. So ready na ba kayo to sing and dance? To hear the word? And of course, to memorize the memory verse and to do some craft? If you are ready, so bago yun, mag-pray muna tayo. Lord, thank you for this day. Thank you for everyone that will participate sa gagawin namin ngayon. And I pray na marami kaming matututunan. In Jesus' name, Amen. So, let's start! There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials.
Good morning, Crayons! Welcome to our story time. Ako si Teacher Lovely and I'm happy na makasama kayo ngayong Mother's Day, no? Sa this Mother's Day Sunday. So, for this morning, medyo hindi muna Mother's Day yung topic natin, no? So, ang topic natin ay continuation ng ating story from the Bible sa galing sa Exodus chapter 15 verse 22 hanggang verse 36 ng chapter 16. So last week, kinuwento ni Teacher Stancy about yung pagtawid ng mga Israelites sa Red Sea and how they were be able to run away and be set free from the slavery, no, sa Egypt. So this morning, ikukwento ko naman sa inyo is kung paano sinamahan ni God yung mga Israelites sa kanilang journey sa paglalakbay nila papunta sa Promised Land. So, let's start our story. So after nga na makaalis ng mga Israelites sa Egypt at makatawid sa Red Sea, nag-continue yung kanilang journey papunta sa Promised Land. And sabi nga, pangako nga ni God sa kanila, di ba, na magkakaroon sila ng land of their own, which is the Promised Land. No? For how many years, no, naging slave sila ng Egypt, and because of the leadership of Moses at ang kanyang brother na si Aaron, nagpatuloy sila na maglakbay papunta nga doon sa Promised Land. Para makapunta doon sa kanilang bagong lugar, sa kanilang new home, syempre yun nga, malayo yung kanilang nilakad, mga disyerto. Kaya sa ilang araw na paglalakad nila, syempre tayo nga, di ba, ngayon sobrang init, gustong-gusto natin ng tubig. So, sila din sa kanilang paglalakbay, nauuhaw na rin sila at kailangan nila ng maiinom na tubig. The only water they found tasted so bitter na hindi nila mainom yung tubig na nakikita nila. Dahil sa sobrang uhaw nila, nagsimula na silang mag-complain. Nagsimula na silang magreklamo, no, na wala silang mainom, nauuhaw na sila. So naalala nila, sabi nila doon sa Egypt, hindi kami nauuhaw. Naalala nila lahat ng mga bagay na magaganda doon sa na namimiss nila doon sa Egypt, pero nakalimutan nila na yung treatment sa kanila ni Pharaoh doon ay masama. Ang naisip lang nila, gusto kong uminom, nauuhaw na ako, buti pa sa Egypt may inumin kami. Dahil nga sa mga complaint ng mga Egyptians, wini-wish na lang nila na bumalik sila sa Egypt. No? Dahil lang sa uhaw nila, gusto nilang bumalik sa Egypt, hindi nila naisip yung mga masasama o yung mga hindi magagandang bagay na ginagawa ng mga Egyptians sa kanila. Dahil doon, si Moses ay nagpray kay God at nanghingi siya ng tulong kay God na tulungan yung kanyang mga kapwa Israelita. Sinagot naman ni God yung prayer ni Moses. No? He gave Moses a piece of wood and told him to touch the bitter water with it. And then, nung ginamitan ni Moses ng wood yung water, nag-iba yung lasa ng tubig, no? From bitter to sweet, just as God said it would. So now, meron nang inuming tubig yung mga Israelites. After nung incident na yon, nagpatuloy ulit na maglakbay ang mga Israelites at patuloy din silang ginabayan ni God sa kanilang journey. During the day, naglagay si God ng pillar or tower of cloud in front of them, and yun yung magdadala sa kanila kung saan yung tamang daan, the correct way to go. Kahit na disyerto yung kanilang dinadaanan, ginagabayan sila ng pillar of cloud na ito. Kung saan plenty ang water na pwede nilang mainom. After more than a month, yung mga tao ay nakarating sa isang camp na ang tawag ay Desert of Sin. Pagdating nila doon, soon enough yung kanilang mga pagkain ay naubos na at nagsimula ng mag-doubt yung mga tao kung talagang aalagaan ba sila ni God, ipoprovide ba talaga ni God yung kanilang mga pangangailangan. Nagsimula na namang mag-complain ang mga tao kay Moses at kay Aaron. Sadly, they even told Moses na mas maganda pa yung buhay nila sa Egypt kahit na slave sila. Kasi nakakakain sila at nakakainom sila. They said Egypt was better than the desert.
Pero pinatunayan pa rin ni God sa mga taong ito na hindi niya nakalimutan ng kanyang mga anak o ang kanyang mga tao or kanyang people, which is the Israelites. God told Moses na food was about to rain down out of heaven. Mahuhulog sa langit yung pagkain. As Moses and the people looked out into the desert, they saw a big cloud. And alam nila na yun yung glory of God na nandoon sa cloud na nakikita nila. At talagang pinatunayan ni God na gagawin niya kung anong sinabi niya. Every evening, a great flock of quail o mga ibon ay magfa-fly dun sa kanilang camp at ito ay magpo-provide sa kanila ng pagkain at kailangan nilang i-gather ito at yun ang kakainin nila. Sa umaga naman, paggising nila, merong mga white flakes or parang mga wafers na nandoon sa lupa. Ang tawag doon ay mana. Araw-araw, palaging may supply na dumadating o nagkakaroon ng supply ng mana at ginagather nila ito, inuuwi nila sa kanilang mga camp or sa kanilang mga tent at ginagawa nila itong bread. Pero may sinabi din si God sa kanila na ang pwede lang nilang kunin na mana ay yung sapat lang o yung enough lang para pakainin yung kanilang pamilya. God wanted them to do exactly as He said and remember that He would take care of them. But some of them did not listen. Meron pa rin talagang mga pasaway, yung mga hindi nakikinig. Dahil sa kanilang greediness, dinagdagan nila yung kanilang ginather na pagkain kahit na sinabi ni God na huwag magpapasobra sa mga kukuhanin nila dahil akala nila pwede silang magtabi para sa mga susunod na araw or sa mga susunod na kainan. Mukha nga maganda yung idea na yon at first pero na-notice nila na yung mga sobrang kinukuha nila o pinupulot nilang mga mana ay nasisira at napapanis lang. Kaya hindi rin nila mapakinabangan kasi nga hindi sila nakinig sa sinabi ng Diyos. Ang sinabi kasi sa kanila, kukuha lang sila ng enough para sa kanilang mili na kakainin. Meron ding isa pang paraan na gusto ng Diyos na matandaan nila. Sabi niya na tuwing Sabbath day, that would be a rest day, di ba? Yung Sabbath day. So, Sabbath day, hindi sila pwedeng mag-work. At kahit magpulot ng pagkain o mag-gather ng pagkain, hindi pwede. So, they were to stop working on this day and make it special. So, dahil nga holy day yon, ang only time na pwede silang kumuha ng mga food ay the day before the Sabbath. So, on that day, sa Sabbath day mismo, walang manang makikita sa ground. Now, instead, kailangan nila na mag-gather ng enough mana for 2 days, the day before ng Sabbath. Kasi nga, no work yung Sabbath day. So, kailangan nila na mag-gather ng double batch the day before. Unlike sa other days na sinabi ni God, yun lang yung pwede silang kumuha ng extra na mana. Kasi sa ibang araw, kapag kumuha sila ng extra, anong mangyayari? Masisira, mapapanis at uuurin lang. Hindi siya makakain. Ang only time na pwede silang kumuha ng double batch is the day before the Sabbath. At alam nyo, meron din talagang hindi marunong sumunod. Hindi marunong makinig sa instruction. Merong mga taong hindi nakinig at hindi sila nag-gather ng extra mana the day before of the Sabbath. So, dahil walang pagkain on the day of the Sabbath at hindi sila nag-gather enough, wala silang pagkain on that day because hindi sila sumunod, hindi sila nakinig, hindi sila nag-obey. So for many, many years, God would provide manna and quail for the people. If they obeyed God, hindi nila kailangang magutom at hindi sila magugutom kung susunod sila kay God. No? To help them remember this in the years to come, God told Moses to put some of the manna in a jar para i-keep nila yon and keep in their packs as they traveled on the promised land. That manna did not go rotten, hindi siya napanis, hindi siya nasira. In fact, it stayed in the jar for many years. Kasi yun yung patunay na yun yung nagbigay sa kanila ng food and sa paglalakbay nila.
kasama si God papunta sa promised land. Alright, so dyan natatapos ang ating story for today. So this just proves how God really provides for His people. And yun nga na if we follow the instructions and if we obey what God tells us to do, for sure He will be providing whatever we need. No? Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo hayaang magutom, hindi niya tayo hayaang mawalan ng pangangailangan natin kasi siya yung great provider natin. Na even though minsan mahilig tayong mag-complain, mahilig tayong maghanap ng wala na mga bagay sa atin, let's remember that God will provide our needs, not everything that we want, but He will provide what we need. No? So, just like the Israelites, alam ko for sure meron tayong sometimes doubt, pero if we obey and we follow instructions of God, for sure, hindi tayo mamumroblema no, sa mga kailangan natin. So, before I say goodbye, I want to pray with you for all of you para tayo din ay tulungan ni God maging trusting and faithful sa Kanya sa lahat ng mga pangangailangan natin. So, let's pray. Father God, we thank you for this time. We thank you, Lord God, for always reminding us how good you are to us and how good as a provider you are to us. We ask for forgiveness if there are times that we doubt your provision and your goodness in our lives. Lord, help us to be faithful and to always trust in you and obey in everything that you ask us to do so that everything that we need will be provided as long as we believe and trust in you. We thank you, Lord God. I pray for all of these kids that will continue to share your word as they have learned this morning. Maraming salamat po, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you, kids. Happy Mother's Day sa inyong mga mommies.